Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong na may ilawang nagdiringas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon, nang ito ay tumubos. Ako ang Panginoon, iyong Diyos, tuturuan kita para umunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana ang dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangay umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Saan ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayun at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakait umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Madalas, sinasabi natin na ang mga bata sa panahon ngayon ay matitigas ang ulo. Pero mga bata lang ba talaga matitigas ang ulo? O baka pati tayo rin ay matitigas ang ulo? Mga kapatid, sa patuloy nating paghahanda para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, kaya hindi sa muling pagkabalik ng ating Panginoon ngayong panahon ng Adbyento, tayo pinapaalala ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ang pagtugon natin sa Diyos, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang aral, ay maaring ganito. Maring hindi tayo tumugon, hindi tayo sumunod, o dili kaya ay sumunod ang bawat isa sa atin. At ito mga kapatid, ipinakita ni Jesus sa Ebanghelyo kung saan ang mga tao, hindi lamang po mga eskriba at pariseo o mga Saduceo at saserdote ang kanyang tinutukoy, kundi sa mga taong nasa paligid niya. Habi nga niya ay nagsalita si Juan, pero hindi sila nakinig. Dumating si Jesus, hindi sila nakinig. Kasi para sa mga tao, parang very strict ang dating ng buhay ni San Juan Bautista. Nag-aayuno siya, umiinom ng alak, at hindi umiinom ng alak. Samantalang si Jesus dumating, kumakain at nakikinom, pero ano naman naging batikos nila labas sa ating Panginoon?
Ito isang tao na matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at nakikisama sa mga makasalanan. So kung tingnan natin, sabihin nga natin, very extreme yung dalawa. Si San Juan Bautista nag-aayuno, di uminom ng alak, si Jesus nakikisama, pero hindi nila sinunod. Kasi nga, ang gusto lamang nilang masunod ang kanilang sarili, kung ano yung kanilang gusto. Dito makita natin na kahit sino ba yung nagsasalita, kahit ano man ang kanilang mensahe, kapag matigas ang ulo ng isang tao, hindi nga talaga ito tatanggapin. Sa panahon natin, buhay natin ngayon, maaring we fall into this trap. Kasi nga madalas, nasa isip natin, hindi mo pwedeng sabihin sa akin kung anong gusto kong gawin. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin kung anong dapat kong gawin. In a sense po, tama iyon. Kasi nga, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos para mag-isip, gumawa ng sariling desisyon. Pero hindi nangangahulugan sa lahat ng pagkakataon ay tama ang ating ginagawa, tama ang ating nagiging desisyon. Kasi minsan, yung katigasan ng ulo natin umiiral. May sinasabi sa atin na dapat natin gawin, pero dahil hindi natin ito gusto, o hindi natin ito idea, o hindi natin type o trip yung sinasabi niya, hindi tayo susunod. Totoo na sinasabi natin hindi pwedeng sabihin ng tao, hindi ka ng tao kung ano dapat nating gawin. Pero alam niyo mga kapatid, yung kanyang kaisipan, ang unang gumawa niyan, alam niyo kung sino? Si Satanas. Si Satanas. Sa kwento ng kaligtasan, si Satanas o si Lucifer, ganyan din na naging parang kaisipan sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin kung anong gusto, hindi mo pwedeng gawin, sabihin sa akin kung anong gusto mo. Kung anong gusto kong gawin, iyon ang gagawin ko. Kaya nga, magpahanggang ngayon, ganyan pa rin ang ginagawa sa atin ng demonyo, sa atin ng tukso. Minsan, sabi nga nila ay, we learn the lesson the hard way. We learn the lesson the hard way. Pinalalahanan tayo, di tayo nakinig, di tayo sumunod, napahamak tayo. Doon lamang natin napagtanto na mali nga pala yung naging desisyon ko. Tama nga pala yung sinasabi mo. Tama pala yung sinasabi ng ating mga magulang. Tama pala yung sinasabi ng ating mga kaibigan. Pero ito ako, sinunod ko pa rin ang aking sariling kagustuhan. We learn the lesson the hard way. Si Juan Diego, ngayong araw din po kasi ginugunita natin siya. Sino ba si San Juan Diego? Siya po yung native Mexican na pinagpakitaan ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Nung magpakita ang mahal na Birhen ng Guadalupe sa kanya, by emergency lang, by chance, nagkasakit kasi kinakailangan bumaba sa bayan dahil nagkasakit ang kanyang tiyuhin. Tapos nagpakita sa kanyang Birhen at pinasabi ng mahal na Birhen ang kanyang mensahe. Dinala ito sa mga pares sa obiso pero hindi naniwala. Kaya si San Juan Diego parang nawala ng gana, then nakabalik na patuloy sa kanyang sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Muli nagkaroon siya ng emergency. Bumaba siya. Ngayon, ang ginawa niya, umiwas siya dun sa lugar kung saan nagpakita ang Birhen sa kanya. Kumbaga, sa ibang daan siya dumaan. Kumbaga, doon una, siya shortcut, kaya doon sa long way siya dumaan, pero laking gulat pa rin niya ay nagpakita pa rin sa kanya ang Birhen. At yun pa rin na kanyang mensahe sa kanya. Kaya mensahe, yung sa kahuli-hulihan, ay napaniwala o naniwala ang mga pari ng panahong iyon tungkol sa mensahe ng mahal na Birhen Maria sa pamamagitan po ni San Juan Diego. Nung una o nung pangalawang pagkakataon, gusto nilang umiwas,
ni San Juan Diego sa Mahal na Birheng Maria. Pero hindi pa rin ito nanaig, kundi yung kagustuhan pa rin ng Mahal na Birheng Maria nagpakita sa kanya ang nanaig. Mga kapatid, sa ating buhay, bagamat masasabi nga natin na hindi pwedeng sabihin ng tao kung anong dapat natin gawin, pero minsan kinakailangang buksan din natin ng ating tainga, ang ating isip, ang ating puso. Baka minsan, o baka madalas, tama sila. Minsan kasi yung kayabangan natin, yung katigasan ng ulo natin ang pinaiiral natin. Matutong makinig, matutong umunawa, matutong sumunod. Amen. May pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa amang nagnanais ng lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Ating itutugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan, dito sa lupa ay naway magpatuloy sa paglago at maghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Erlinda Galang, Marcos Saladeras, Remedios Sila Cruz at Pamilya, Candelaria Tolentino. Kaya hindi idalangin natin ang tatayang kahilingan ni Elisa Velasco para sa mga nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Maria Crisida Laderas Mangginaw, Janet Pascual, Dexter Roque at Father Anthony Chan. Patuloy nating dalangin na pagbuti ng kalusugan ni Maria Crisida Laderas Mangginaw, Natalia Reyes at Remedios Roque. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Marieta, Pasencia, Leocadia, Romeo, Abraham, Emerita, Father Reynaldo at Emerenciana. Ating indulog sa Diyos, iwa pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, inaanayan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian sa aming pananalangin para sa aming kapwa. Tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kay mga kapatido, pangampagahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sana mang kakulang ang aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya'y kinihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasama niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusa magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ang papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, O Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayong din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Juan Diego at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kimedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos sa Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumayo tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong na may ilawang nagdiringas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon, nang ito ay tumubos. Ako ang Panginoon, iyong Diyos, tuturuan kita para umunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana ang dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana ay magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama
upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakakatiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangay umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Saan ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayun at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakait umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Madalas, sinasabi natin na ang mga bata sa panahon ngayon ay matitigas ang ulo. Pero mga bata lang ba talaga matitigas ang ulo? O baka pati tayo rin ay matitigas ang ulo? Mga kapatid, sa patuloy nating paghahanda para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at hindi sa muling pagkabalik ng ating Panginoon ngayong panahon ng Adbyento, tayo pinapaalala ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ang pagtugon natin sa Diyos, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang aral, ay maaring ganito. Maring hindi tayo tumugon, hindi tayo sumunod, o dili kaya ay sumunod ang bawat isa sa atin. At ito mga kapatid, pinakita ni Jesus sa Ebanghelyo, kung saan ang mga tao, hindi lamang po mga eskriba at pariseo o mga Saduceo at saserdote ang kayo tinutukoy, kundi sa mga taong nasa paligid niya. Sabi nga niya ay nagsalita si Juan, pero hindi sila nakinig. Dumating si Jesus, hindi sila nakinig. Kasi para sa mga tao, parang very strict ang dating ng buhay ni San Juan Bautista. Nag-aayuno siya,
umiinom ng alak at hindi umiinom ng alak. Samantalang si Jesus dumating, kumakain at nakikinom, pero ano naman naging batikos nila labas sa ating Panginoon. Ito isang tao na matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at nakikisama sa mga makasalanan. So kung tingnan natin, sabihin nga natin, very extreme yung dalawa. Si San Juan Bautista nag-aayuno, di uminom ng alak. Si Jesus nakikisama, pero hindi nila sinunod. Kasi nga, ang gusto lamang nilang masunod ng kanilang sarili, kung ano yung kanilang gusto. Dito makita natin na kahit sino ba yung nagsasalita, kahit ano man ang kanilang mensahe, kapag matigas ang ulo ng isang tao, hindi nga talaga ito tatanggapin. Sa panahon natin, buhay natin ngayon, maaring we fall into this trap. Kasi nga madalas, nasa isip natin, hindi mo pwedeng sabihin sa akin kung anong gusto kong gawin. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin kung anong dapat kong gawin. In a sense po, tama iyon. Kasi nga binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos para mag-isip, gumawa ng sariling desisyon. Pero hindi nangangahulugan sa lahat ng pagkakataon ay tama ang ating ginagawa, tama ang ating nagiging desisyon. Kasi minsan, yung katigasan ng ulo natin umiiral. May sinasabi sa atin na dapat natin gawin, pero dahil hindi natin ito gusto, o hindi natin ito idea, o hindi natin type o trip yung sinasabi niya, hindi tayo susunod. Totoo na sinasabi natin, hindi pwedeng sabihin ng tao, idikta ng tao kung ano dapat nating gawin. Pero alam niyo mga kapatid, yung kanyang kaisipan, ang unang gumawa niyan, alam niyo kung sino? Si Satanas. Si Satanas. Sa kwento ng kaligtasan, si Satanas o si Lucifer, ganyan din na naging parang kaisipan sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin kung anong gusto, hindi mo pwedeng gawin, sabihin sa akin kung anong gusto mo. Kung anong gusto kong gawin, iyon ang gagawin ko. Kaya nga, magpahanggang ngayon, ganyan pa rin ang ginagawa sa atin ng demonyo, sa atin ng tukso. Minsan, sabi nga nila ay, we learn the lesson the hard way. We learn the lesson the hard way. Pinalalahanan tayo, di tayo nakinig, di tayo sumunod, napahamak tayo. Doon lamang natin napagtanto na mali nga pala yung naging desisyon ko. Tama nga pala yung sinasabi mo. Tama pala yung sinasabi ng ating mga magulang, tama pala yung sinasabi ng ating mga kaibigan, pero ito ako, sinunod ko pa rin ang aking sariling kagustuhan. We learn the lesson the hard way. Si Juan Diego, ngayong araw din po kasi ginugunita natin siya. Sino ba si San Juan Diego? Siya po yung native Mexican na pinagpakitaan ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Nung magpakita ang mahal na Birhen ng Guadalupe sa kanya, by emergency lang, by chance, nagkasakit kasi kinakailangan bumaba sa bayan dahil nagkasakit ang kanyang tiyuhin. Tapos nagpakita sa kanyang Birhen at pinasabi ng mahal na Birhen ang kanyang mensahe na dinala ito sa mga pares sa obiso pero hindi naniwala. Kaya si San Juan Diego parang nawala ng gana, dahil nakabalik na, patuloy sa kanyang sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Muli nagkaroon siya ng emergency. Bumaba siya. Ngayon, ang ginawa niya, umiwas siya dun sa lugar kung saan nagpakita ang Birhen sa kanya. Kumbaga, sa ibang daan siya dumaan. Kumbaga, doon una, siya shortcut, kaya sa long way siya dumaan, pero laking gulat pa rin niya ay nagpakita pa rin sa kanya ang Birhen. At yun pa rin ang kanyang mensahe sa kanya. Kaya mensahe, yung sa kahuli-hulihan, ay naniwala
ang mga pari ng panahong iyon tungkol sa mensahe ng Mahal na Birheng Maria sa pamamagitan po ni San Juan Diego. Nung una, o nung pangalawang pagkakataon, gusto nang umiwas ni San Juan Diego sa Mahal na Birheng Maria. Pero hindi pa rin ito nanaig, kundi yung kagustuhan pa rin ng Mahal na Birheng Maria nagpakita sa kanya ang nanaig. Mga kapatid, sa ating buhay, bagamat masasabi nga natin na hindi pwedeng sabihin ng tao kung anong dapat natin gawin, pero minsan kinakailangang buksan din natin ng ating tainga, ang ating isip, ang ating puso. Baka minsan, o baka madalas, tama sila. Minsan kasi yung kayabangan natin, yung katigasan ng ulo natin ang pinaiiral natin. Matutong makinig, matutong umunawa, matutong sumunod. Amen. May pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa amang nagnanais ng lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Ating itutugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan, dito sa lupa ay naway magpatuloy sa paglago at maghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Erlin Dagalang, Marcos Saladeras, Remedios Sila Cruz at Pamilya, Candelaria Tolentino. Kaya hindi idalangin natin ang tatayang kahilingan ni Lisa Velasco para sa mga nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Maria Cristina Laderas Manginao, Janet Pascual, Dexter Roque at Father Anthony Chan. Patuloy nating dalangin na pagbuti ng kalusugan ni Maria Cristina Laderas Manginao, Natalia Reyes at Remedios Roque. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Marieta, Pasencia, Leocadia, Romeo, Abraham, Emerita, Father Reynaldo at Emerenciana. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, inaanayan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian sa aming pananalangin para sa aming kapwa. Tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kay mga kapatido, pangampagahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banhal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sana mang kakulang ang aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasama niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ipuspusa magniningning. Ang tapangako niyang kapanapanabik ay inaasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiawit ang papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, O Hosana, sa kaitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Juan Diego at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kimedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya
At huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin na iyong mga nilikhang bagay na dapat namin gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.